we are looking now for a gymnasium where they could do the repacking, and the Philippine National Police and Bureau of Fire Protection have already committed to coordinate with our regional offices for the repacking in their particular area. So far, our 7-man team will be deployed to Region 8 to conduct assessment and validation of the affected population and the actual damages for houses. They will be flying with the C-130 for the third flight today. Then for our resources, so we have food and non-food items and our standby funds in the region, so around 186 million ready to be utilized to augment our local government units. So that's all. Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. From the oh, we missed the presentation ng Pag-asa pala, no? Ay, nauna ako. Nauna ka pa. So, na. I-next na natin yung Pag-asa. So, narito po yung, ito yung update natin sa Bagyong Yolanda. So, ito pinapakita ko sa inyo yung MTSAT. Nakikita nyo yung movement ng Bagyong Yolanda na unti-unting na lumalayo sa ating bansa. Ngayon po, nasa West Philippine Sea. Itong satellite po ito ay as of 8 o'clock ng umaga. At as of 8 o'clock ng umaga, ang lokasyon po niya ay nasa 484 kilometers west ng San Jose, Occidental Mindoro. At ang maganda dito ay humina itong bagyo from 235 kilometers per hour, ngayon po nasa 175 kilometers per hour. Ito po yung maximum sustained winds. And 210 kilometers per hour, ito yung gustiness. At mabilis pa rin kanyang pagkilos, although bumagal siya from 40 kilometers per hour, naging 35 kilometers per hour. At ang direction niya west-northwest. So, next slide please. So, papakita ko sa inyo yung landfall, multiple landfalls. So, nag-start po siya noong November 8, 4:40 AM, madaling araw, sa Giwan, Eastern Samar. Second landfall sa Leyte, sa Tolosa, 7 o'clock ng umaga. Third landfall sa noong kahapon po yan, 9:40 ng umaga sa Daang Bantayan, Cebu. Pangapat, 10:40 ng umaga sa Bantayan Island, Cebu. Tanghali sa May Iloilo, Concepcion. Then yung pang-anim, yung gabi, 8 o'clock sa Palawan, Busuanga. Next slide. Ito yung base sa ating weather bulletin, 5 AM. Sa as of 2 AM, nasa West Philippine Sea siya. At constant ang movement niya west-northwest. So pinapakita na walang pumipigil kay Bagyong Yolanda na makabalik. At constant ang speed niya, although 35, pero mabilis pa rin. Na-maintain niya yung kanyang pagtawa, mabilis pa rin. At inaasahan po natin, nakikita niyo 2 PM, nasa labas po siya ng PER o Philippine Area of Responsibility. Next slide. So as of 5 AM ng weather bulletin natin, wala na po tayo nakataas sa public storm warning signal number 4 and saka 3. So, number 2, storm warning signal number 2 sa extreme northern Palawan kasama ang Kalamayang group of islands. Number 1 naman sa Occidental Mindoro, including Lubang Island, Oriental Mindoro, Romblon, Marinduque, Batangas, Northern Palawan kasama ang Puerto Princesa City at Cuyo Island. May ilang lugar sa Visayas kung saan nakataas ang signal number 1 sa Northern Aklan, kasama ang Boracay Island and Northern Antique, including Semarara Island. Yung mga lugar po nakataas ng public storm warning signal number 2, makakaranas sila ng stormy weather, masungit na panahon at may mga malalakas na hangin. Yung signal number 1 lang po, yung mga lugar po dyan, maulap po na may mga light to moderate rain, tsaka may gusty winds o pagbukso ng hangin. Next slide. Ito, pinapakita ko sa inyo, ito sa mga model namin, numerical model na ginagamit namin sa paggawa ng forecast at weather bulletin. Ito, isang example po yan ng NIGEM, Navy Global Environmental Model.
May nakikita kayo may kulay itim dyan sa West Philippine Sea, yan si Bagyong Yolanda. At may mga kayong makikita pula dyan, ayun ang mga wind strength. Yung blue, red, tsaka yellow, moderate to strong wind yan. So, initial po niya, ang forecast niya, November 8, kayo na alas 8 ng umaga, itong Bagyo si Yolanda nasa West Philippine Sea. Next slide. Mamayang gabi, nakikita nyo, nag-move westward. So, sabihin, wala lang chance na babalik sa atin itong si Yolanda. At patuloy itong kikilos patungo sa Vietnam. Next slide. Nakikita nyo, bukas, Sunday ng umaga 8 o'clock, tutungo ito sa Vietnam. Next slide please. Mamayang gabi, Sunday ng gabi, napapansin nyo si Yolanda nasa Vietnam. At may nakikita kayong isang circulation, umiikot dyan sa may east ng Mindanao. Low pressure area po yan, yung umiikot. Ito po, may nakita po dyan itong umiikot. May possible na formation na low pressure area Monday na umaga ito. Ang power line na po natin 135, ito 140. So estimated ko po na papasok siya bukas Monday na umaga. Ito nakikita niyo ito yung amihan. Amihan po yan. Ibig sabihin, paglabas o paglayo ni Yolanda, ang makakapekto sa ating buong bansa, itong amihan. Pero pagdating ng Monday ng umaga, may mabubuong low pressure area dito sa east ng Mindanao na inasa papasok Monday. Next slide. Ito. Malapit siya sa Mindanao, itong low pressure area. Sa ngayon, wala pa tayo nakikitang low pressure area sa araw nito. Nagsasabi itong isang numerical model na may mabubuong low pressure area by Monday. Next slide. So, ano po ang inaasahan natin? Kung kailan, ang oras pong lalabas si Yolanda, maya pong 12 tanghali hanggang 1 o'clock ng hapon. Then, gradual improvement ng weather po natin sa Visayas. Bukas, this afternoon, mayang hapon po yan. Sa Metro Manila, the rest of Luzon, and over the Zamboanga Peninsula, bukas po. Ito sinasabi ko kanina na low pressure area na maaari pong mabuo at pumasok sa ating TR by Monday next week. Next slide. Salamat po. So thank you very much, Pag-asa. So yung exit pala niya na 175 kilometers per hour, naalala ko last year, ito yung pasok ito yung tumama sa ng Pablo Apo. sa Davao Oriental. Apo. So considering na malakas yung Pablo last year, mas malakas yung tumama sa atin. Tama po. Doble po. Doc Arnel, meron kang sasabihin? May percentage? Wala na lang. Sige. We will proceed to Department of Transportation and Communication. Good morning. I'll be reporting the reports from the Civil Aviation Authority of the Philippines with regard to the airports airports open and those that are still closed. For those open today, these are Bacolod, Dumaguete, Iloilo, Legazpi, Masbate, Surigao, and Romblon. Katiklan Airport will resume operations by 12 noon today. Next slide. Ang inyo pong natunghayan ay ang isinagawang press briefing ng NDRRMC, Pag-asa at DSWD kaugnay po ng Bagyong Yolanda. Umabot na rin sa mahigit 400,000 pamilya sa buong bansa ang naapektuhan ng bagyo. Bahagya ng araw humina ang Bagyong Yolanda at tinatahak na nito ang direksyon pa Vietnam. Para sa iba pang balita, mag-log on sa www.gmanews.tv o i-follow ang GMA News sa Twitter at Facebook. Mula sa Tahanan ng Katotohanan, ako po si Tina Panganiban Perez.